Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang sektor ng agrikultura. Ang Pilipinas ay nabibilang sa mga bansang agrikultural dahil sa dami at lawak ng lupain nito. Ito ay binubuo ng humigit kumulang na 7,100 na mga isla. Mahalaga sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga mamamayan ang bawat sektor nito. Ang agrikultura ay binubuo ng 4 na sektor. Ito ay ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at paggugubat na may tungkulin sa pag-unlad ng bawat Pilipino. Sa sektor ng agrikultura nakadepende ang malaking bahagi ng ating ekonomiya dahil ang lahat ng sektor ay umaasa dito upang matugunan ang pangangailangan katulad ng pagkain at mga hilaw na sangkap na ginagamit sa paggawa ng produkto. Ang sektor ng agrikultura. Paghahalaman. Ang agrikultura ang may pinakamalaking bahagda ng produksyon. Pawang mga pananim na pagkain ang bumubuo sa sektor na ito. Ang pangunahing pananim sa Pilipinas ay ang palay, niyog, pinya, mais, tabako, saging, tubo, kape, mangga at abaka. Karaniwan sa mga pananim na ito ay ibinebenta sa loob at labas ng ating bansa. Noong taong 2019, umabot sa 884,441.5 million ang kabuuang kita ng sektor ng agrikultura ayon sa National Statistical Coordination Board or NSCB. Kung wala ang pagsasaka, hindi mabubuhay ang ekonomiya ng bansa. Paghahayupan. Maliban sa pagtatanim, mahalaga rin ang paghahayupan na nagbibigay ng mga produkto katulad ng gatas o dairy, produktong baboy, baka, manok, at iba pang karne. Ang matabang lupain ng bansa ay mainam sa paghahayupan dahil sa mga pastulan at damuhan nito. Ang mga karaniwang hayop na ginagamit sa paghahayupan ay ang baka, kambing, kalabaw, manok, pato at iba pa. Pangingisda. Ang bansang Pilipinas ay pinaliligiran ng mga katubigan kaya naging akma ito sa pangingisda. Maraming iba't ibang uri ng isda na maaaring mahuli sa ating mga katubigan, kagaya ng bangus, tuna, tilapia, hito, dalag, at iba pang yamang tubig tulad ng sugpo, alamang at hipon. May 3 uri ng pangingisda. Ang komersyal na pangingisda. Ito ang produksyon ng isda gamit ang mga bangka na may bigat na higit sa 3 tonelada para sa mga gawaing pangkalakalan o pagnenegosyo. Ikalawa ay ang munisipal na pangingisda. Ito ang produksyon ng isda sa katubigang sakop ng munisipalidad. Ang ikatlo ay ang aquaculture. Ito ay kontroladong paraan ng produksyon ng isda at iba pang yamang tubig. Ang panghuhuli ng mga hipon, sugpo, at pag-aalaga ng mga damong dagat na ginagamit sa paggawa ng gulaman ay bahagi din ng pangingisda. Paggugubat. Ang sektor ng paggugubat ay mayaman sa mga punong kahoy na maraming gamit, tulad ng troso para sa konstruksyon, papel, at mga kagamitang pambahay, plywood, tabla, at veneer. Ano nga ba ang kahalagahan ng agrikultura? Ang agrikultura ay pangunahing pinagmumulan ng pagkain. Kung walang pagkain, walang yamang tao na magpapatakbo ng mga makinarya o magpapatakbo ng lipunan. Dahil akma at mataba ang lupain sa Pilipinas, kaya mas magandang pagtaniman ito ng iba't ibang klase ng mga produkto kagaya ng mga palay, mais, tubo, saging at iba pa. Mainam din itong pag-alagaan ng mga hayop kagaya ng mga baka, kalabaw, manok, at iba pa na maaring pagkuhanan ng mga pangangailangan ng mga tao para sa kanilang pagkonsumo. Ito rin ay pinagkukunan ng materyales
upang makabuo ng bagong produkto. Sa agrikultura, kinukuha ang hilaw na materyales para makabuo ng mga produkto. Mga hilaw na sangkap na nagmumula sa kagubatan, kabukiran, at karagatan na maaaring gamitin sa produksyon. Ito rin ay pinagkukunan ng kitang panlabas. Ang produktong pangkalakalan, dahil ang ating produktong pang-agrikultura ay pinag-aagawan sa ibang bansa. Ang sektor ng agrikultura ay isa sa pinagkukunan ng dolyar ng Pilipinas mula sa mga produkto na naibebenta nito sa pandaigdigang pamilihan. Ang mga hilaw na sangkap at ang mga prutas, abaka, kopra, hipon, at iba pa ang karaniwang pinagmumula ng kitang dolyar. Ito rin ang pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Karaniwan sa mga trabaho na kabilang dito ay ang pagsasaka, pangingisda, minero, at mga nag-aalaga ng hayop. 24.5% ng mga Pilipinong may trabaho ang nabibilang sa sektor ng agrikultura. Ito ay nakasaad sa ulat ng Philippine Statistics Office o PSA para sa buwan ng Oktubre noong taong 2020. Ito rin ang pinagkukunan ng sobrang manggagawa mula sa sektor ng agrikultural patungo sa sektor ng industriya at paglilingkod. Dahil sa paglaki ng populasyon, patuloy ang pagliit ng mga lupang sakahan o taniman kung kaya't ang ibang manggagawa ay napipilitang lumipat sa sektor ng industriya at paglilingkod, kung saan mas higit sila kailangan dahil sa taas ng demand dito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!